So yan mga idol, welcome back sa ating channel. So panibagong araw, panibagong vlog na naman para sa ating episode na Buhay Surplus Minivan. So ngayong araw mga idol, since andito na yung minivan natin na si Macho. So nakikita nyo naman yung attire ko. So tayo ngayon, magmekaniko o magbuilder tayo kasi itong unit natin mga idol, as is lang kasi ito eh. Kasi ito yung pinakamura na kaya sa budget ko na bilhin na unit. So hindi talaga ito siya fully fully na tawag niya ito recondition nila lahat. So hindi talaga ito fully na finish na talaga as is repaint lang tong unit natin. So yan, so ngayong araw may mga bagay tayong ayos yan, titingnan natin. So pag mga ganitong unit mga idol na surplus yung unit natin mga idol at saka as is lang yung kukunin niyo, hindi talaga ito fully finish yung mga accessories nito, may mga kulang-kulang talaga. So depende na rin yun sa kung magpapagawa kayo, depende na rin yun sa binabayaran ninyo. So itong unit natin is as is lang to, as is repaint lang. So hindi talaga siya fully finish. So may mga kailangan ayusin, katulad nito, itong side mirror na to, din to, sira, hindi siya masira yung niya, itong tawag nito, motor, hindi siya natitiklop. Tapos kulang ng bolt. So nilagyan ko na rin ng bolt. So itong makina naman mga idol, ito kanina, so nagme-mekaniko ako mag-isa. So buti na ito i-familiarize tong pagbibili kayo ng mga ganito, mga surplus na minivan, kailangan talaga i-familiarize nyo yung makina nito, lalo na yung mga hindi mga mekaniko, mga katulad kong hindi mekaniko. At least man lang yung mga kunting problema, kaya nyo ayusin, hindi kayo mapapagastos ng malaki. So ito yung sa battery na side, yan yung makina niya. Tapos ito naman yung sa kabila, ito yung air cleaner. Itong air cleaner kanila, nilinis ko ito kasi gusto ko masigurado na malinis talaga yung air cleaner, kasi isa din tong cause na pag overheat ng turbo ng makina. Yan. So doon naman sa kabila, ito po yung isa kong gustong palikutin, yung thermostat at saka thermocap, kasi isa din yung cause ng mag-overheat itong makina ng minivan natin. So ayan, may mga konti lang naman siyang so siguro normal lang naman to. Then itong air cleaner naman kanina nilinis ko kasi may konting basa na napunta doon sa mismong mismong filter. So hindi ko alam kung dito ba siya galing o dito. Yung basa na yun na medyo acidity. Yan. So nilinis ko talaga kanina para sigurado na hindi talaga siya papasukan ng dumi. So kapag mga ganitong minivan mga idol, ang kukunin ninyo na as is lang talaga, hindi talaga siya fully recondition talaga. May mga kunting mga diferensya. So kailangan mo siyang ayusin o kalikutin. Ito naman ngayon, sa sinasabi ko kanina na magmekaniko ako ngayon, kasi itong makina kapag umaandar na ito, manipis lang kasi itong nilagay nila na na parang matting. So yan, tinanggal ko itong mga matting dito, pati doon sa kabila tinanggal ko kasi lagyan ko ng insulator. Itong foam na to, yan, ilalagay ko to dito para hindi siya sumingaw sa loob yung init. Yan. So yan, binilhan ko ng 2 metro na insulator. So siguro kasya na to dito. Yan. So ayan, mag-DIY tayo ngayon mga idol. So lagyan natin ng insulator. Siguro nakadikit naman to dito. Ayan, nakadikit naman siya. Kung kaya ko siyang tanggalin, ayan, nakadikit na. Sayang naman din kasi pag tanggalin natin to lahat kasi nakadikit siya. Siguro dito ko na lang ilalagay itong insulator sa taas. Tapos doon. Tapos lagyan ng matting. Pati dito dito. May insulator naman dito na dala. Original pa to na insulator. Ito nilagay dito. So lalagyan ko pa rin to dito para hindi talaga siya sisingaw yung init sa makina. So yan po yung makina ng as is unit na nakuha natin mga idol ng DA62W. Ito yung top of the line ng mga DA62. So yan, naka fully automatic ito. Yan. Ito lang yung may problema sa automatic niya. Itong isang side mirror sa kabila, hindi siya natitiklop. So ayan. So yan, double tong binili para sigurado talagang hindi makakapasok yung init. So since nakadikit naman tong first na matting nilagay nila, sa i-double na lang natin dito sa taas.
So ayan, susukatan na lang natin to. Para ano, di ko alam sa mga ano talaga mga idol, yung mga medyo mahal yung kuha, yung nag-range ng price ng 200 plus, 300 plus na mga ganitong unit, kung ano ba yung mga ina-add nila na mga upgrade sa mga unit na mga ganito na medyo mahal. So sa mga ganitong unit mga idol na mga as is lang talaga, so kung ano yung galing sa Japan na unit na yon, inano lang nila, nilinis at saka nirepaint. So yun lang. So ganitong unit yung binili ko mga idol kasi ito lang yung kaya ng budget ko na kaya namin bilhin para sa pamilya na may sakay ko yung mga bata saka yung asawa ko. Kasi pag motor, hirap. Lalo na pag gusto nyong gumala o ano, gusto nyong pumunta kahit saan. Ang hirap. Tapos katulad kung hindi naman ako mekaniko mga idol, kailangan kong i-familiarize tong makina. Kahit first time kong ano, magkaroon ng sasakyan na ako yung gumagamit. Kasi may sasakyan ako dati yung jeep, pero yung papa ko yung gumagamit kasi noon eh. Kasi pinampasiruan niya. Tapos sinuruan niya kung niya mag-drive. 2 beses yata yun. So hindi niya nasundan. Ayan, so ito, nag-practice ako ng drive nito. 1 beses lang. Tapos kinabukasan, nilabas ko siya. Parang ano lang ba, palakasan lang ng loob. Pero tumitingin ako ng mga tutorial talaga para hindi ako mahirapan, para may idea ako kung paano ko siya i-maneuver yung manubela. So yan. So itong dashboard na to mga idol, medyo tuklap din to. So kaya inano ko na lang siya. Nilagyan ko na lang siya ng lock dito para hindi siya natutuklap at saka dinikit ko din dito. Itong ano naman dashboard, add-on na to siya sa ano, sa presyo. So kasi ang presyo nito mga idol is 145 kung as is lang talaga. So tingin ko medyo pangit ba tingnan kung as is lang talaga, na fully as is lang. So kaya dinagdagan ko ng mga konting accessories. Yung itong pinadashboard, pinadashcam ko din, pina-touchscreen ko yung ano niya, yung stereo, pinadashcam ko na. Yun, yan yung mga add-ons na nilagay ko. Itong ano din, itong camera holder at saka itong si Mama Mary sa Simala to, pinabinitahan din namin to. So yan, so yun. Yan, tatapusin na natin tong ginagawa natin. Siguro susukatan ko na lang to. Yan. Sukatan ko na lang to siya para hindi tayo mahirapan. So ayan na yung nilagay nating insulator mga idol. Tapos na, nakating na natin. Tapos dito, lalagyan din natin to ng cover para masuportaan din itong ano, original insulator kasi parang manipis na siya eh. Ito sa kabila, okay na. Yan. So yung matting natin, ilalagay natin dyan para ano siya, mas flat siya. So, at least may support siya na hindi makasingaw yung ano, init. So dito, bago natin to i-install lahat, ayusin muna natin itong mga kulang-kulang na tornilyo dito sa ano, sa loob. Ayan. Ayan, kulang ng tornilyo dyan. Dito banda, parang ito, kulang din ng ano, kulang din ng tornilyo dito. Yan, mayroon pa dito, kulang ng tornilyo. Daming kulang-kulang na tornilyo. Ayan. So, kailangan natin lagyan yan para hindi siya umalog-alog. Ayan, para maging pulido siya. Ito naman, luwag. O, tignan nyo kung magalaw siya. Kulang siya ng lock. Tingnan natin pati dito. Kulang pa rin ng ano dito. May isang tornilyo dito na kulang yan. Umalog din. Lagyan pa rin natin yan. Dito sa kabila. Okay? Yan. So, update ko kayo mamaya mga idol pag tapos na. So yan mga idol, tapos na yung insulator na nilagay natin. Dito sa ilalim, nilagyan din natin to rito. Yan. Pati sa kabila. Lagyan na din natin. So okay na siya. So ilagay na natin yung matting.